Sa isang malayong isla, ay makikita ang isang baryo sa gilid ng dalampasigan. Sa tahimik na baryong ito, ay tanging sayaw ng alon, at huni ng hangin, at awit ng ibon, ang kadalasang maririnig dito. Ngunit, dito makikita ang dalawang binatang lalaki, na may mga pangarap sa buhay, si Roy, at Alan. Kapwa anak ng mahirap ang dalawa, kaya ganoon na lang ang kanilang pagnanais na umangat, sa buhay. Saksi ang dagat, sa kanilang mga pangarap, o ang buhangin, dahil madalas silang magtungo sa dalampasigan, tuwing may bakanteng yurid. Roy, sana makapagtapos tayo sa kolehiyo, sabi ni Alan, kay Roy. Oo nga Alan, yun din ang nais ko sa buhay, para sa aking pamilya. Lalo na at matanda na ang aking ina, at nag-aaral din ang bunso kong kapatid. Masaya lagi ang magkaibigan, magkapatid na ang turing nila sa isa't isa. Nasa high school na sina Alan at Roy, kaya pag walang klase ay naglalaot sila sa dagat, upang makahuli ng isda. Isang araw, habang abala ang isla sa mga iba't ibang gawain, ay niyaya ni Alan si Roy, na lumaut sa dagat. Roy, bilisan mo at aalis na tayo. Oo Alan, andyan na ako, inaayos ko lang itong baon ko. Sa dagat, habang masayang nag-aayos ng lambat ang magkaibigan, at inihulog ito sa dagat, ay nakahuli sila ng maraming isda. Tuwang-tuwa si Roy at Alan. O Roy, magkakapira na tayo, sabi ni Alan. Oo nga Alan, makakabili na ako ng bigas para sa hapunan. Nang makauwi ang dalawa, ay agad nilang bininte sa palengke ang mga isda, at hinati nila ang kita. Si Roy ay bumili ng bigas at kape, at konting panakot, si Alan naman, ay bumili din ng bigas at tsinilas, ng kanyang kapatid, na pinanggako niyang bilhan. Masayang umuwi ang magkaibigan, bit-bit ang mga binili, na para sa pamilya. Ganito ang pamumuhay dito sa isla, dagat at pagtatanim ang ikinabubuhay ng mga taga rito, ngunit isang umaga, ay nagkaroon ng suliranin si Roy. Gaya ng kanilang nakagawian, laging nagkikita sina Roy at Alan, sa tahimik na pangpang, na napapalibutan ng magagandang buhangin, sila ay nakaupo sa buhangin habang pinagmamasdan, ang paglubog ng araw. Talaga ba Roy, aalis ka? Malungkot na tanong ni Alan, sa kaibigan. Oo Alan, kaya kailangan kong huminto sa pag-aaral, may sakit si inay, kailangan namin ng pira para sa kanyang pagpapagamot. Ayaw ko din na huminto si Nina sa pag-aaral, kaya sana pala rin ako sa Maynila. Alan, ay pangako mo na magpapatuloy ka sa pag-aaral mo, tiisin mo ang hirap dahil balang araw, kahit man lang isa sa atin, may nakaabot ng ating pangarap. Malungkot na tugon ni Roy, kay Alan, oo Roy, at sana ikaw din. Oo nga pala, bukas na ang alis ko. Alan, sana pakitingin-tingin naman sa nanay, at kapatid ko habang wala ako. Makakaasa ka Roy, ngiting sabi ni Alan, na nalulungkot sa pag-alis ni Roy. Nilisan ni Roy ang isla. Nasaksi sa mga pangarap nila ni Alan, habang nakaupo si Roy sa upuan ng bus, ay lihim siyang napaiyak na mawawalay sa kanyang pamilya, ngunit naghahari din sa puso ni Roy, ang pag-alis, para sa inang may sakit. Nang marating ni Roy ang Maynila, ay agad niyang tinungo ang bahay na pagtatrabahuan niya. Dala ang pagod, at gutom, na nilakad ni Roy ang isang kantin na magiging trabaho niya, napahinto siya nang marinig ang tinig ng kanyang kabaryo, si Timothy. Roy, sigaw ni Timothy, halika pasensya na at hindi kita nasundo sa sakayan, dami kasi ginagawa dito sa Carinderia, kumusta ang biyahe? Ngiting tanong ni Timothy. Okay naman pare, ito pagod, gutom, ngiting sabi ni Roy, o sige ilagay muna ang mga gamit mo sa kwarto natin, at maghahanda ako ng pagkain natin. Di maiwasan sa puso ni Timothy. Ang saya sa pagdating ni Roy, Roy, pagkatapos mo kumain, magpahinga ka muna, para bukas umpisa na ng trabaho mo. Sige pare, salamat talaga sa trabaho na binigay mo, okay lang yun Roy, mabait ang amo natin, kaya hindi ka magkakaproblema sa sahod, basta magtrabaho ka lang ng maaayos. Tugon ni Timothy. Kinabukasan, ay masayang nagumpisa si Roy, itinuro ni Timothy ang lahat na gagawin ni Roy sa trabaho, naghugas ng mga pinggan si Roy, nagwalas, naglinis ng CR. Ganito lagi ang pangyayari sa buhay ni Roy, may gabi na naiisip ni Roy ang pamilya niya sa baryo nila, at si Alan na matalik niyang kaibigan. Ilang buwan ang lumipas, ay naging maayos ang trabaho ni Roy, ngunit di inaasahan ni Roy na aalukan siya ng kanyang amo na mag-aral. Talaga po ma'am, pag-aaralan niyo ako, ngiting sagot ni Roy. Oo Roy, nakita namin ng sir mo ang maayos na pagtatrabaho mo, at ayon sa kwento ni Timothy, ay nahinto ka dahil sa may sakit ang ina mo. Kaya naisip namin ng sir mo na mag-aaral ka, nako salamat talaga ma'am. Di mapigilan ni Roy ang saya, na makapag-aral siyang muli. Naisip ni Roy na parihas nilang aabutin ang mga pangarap nila ni Alan, walang gabi na hindi naiisip ni Roy si Alan, at ang kanilang mga munting pangarap. Lumipas ang taon, nakapagtapos si Roy sa kolehiyo, at nagkaroon ng matinong trabaho, na malaki ang sahod.
Nakapagpaayos na din si Roy ng kanilang munting tahanan sa probinsya, at ang inang may sakit ni Roy, ay naipagamot niya, at ang kapatid ay nakapagpatuloy sa pag-aaral, sa gabay at tulong ni Roy. Walang araw na hindi nagpapasalamat si Roy sa Diyos, sa mga biyayang pinagkaloob sa kanya. Laging laman ng dasal ni Roy ang bigay na lakas sa kanya ng Diyos, na gamit niya upang makapagtrabaho ng maayos. Wala nang mahihiling pa si Roy sa buhay, dahil para sa kanya, sapat na natupad ang kanyang simpleng pangarap, para sa kanya at pamilya. Makalipas ang 10 taon, muling binalikan ni Roy ang probinsyang kinalakihan, at nagbigay ng pangarap. Masayang sinalubong si Roy ng kanyang ina at kapatid, at ang buong baryo ay natuwa, sa kanyang pagbabalik. Marami siyang dalang pasalubong para sa ina at kapatid, at nagpakain si Roy para sa mga tao. Ngunit di maintindihan ni Roy, kung bakit sa dami ng tao sa tahanan nila, ay hindi mahagilap ng kanyang mga mata si Alan. Na isa sa importanteng tao sa buhay niya, Nay, bakit parang wala si Alan? Hindi ba niya alam ang aking pagdating? Pagtataka ni Roy. Anak, hindi niyo ba nabalitaan, si Alan ay may pamilya na, 3 na ang anak ni Alan, ayon palaging nandoon sa dagat, alam mo naman yun ang hanap buhay dito. Ngiting paliwanag ng ina ni Roy habang abala sa kanyang pagdating. Nay, ibig sabihin hindi nakapagtapos si Alan. Pangarap niya ang makapagtapos. Ngunit ano ang nangyari at hindi niya itinuloy ang pag-aaral? Mahabang kwento anak, ngunit mas maigi na ikaw na ang magtanong kay Alan. Isang umaga, habang masayang sumikat ang araw sa buhangin ng dalampasigan, ay naglakad-lakad si Roy. Tinungo niya ang lugar na madalas nilang puntahan ni Alan, para sa kanya, sariwa pa rin ang mga mangarap nila ni Alan. At ang kanilang mga masayang ngiti ng pagkabata, na puno ng pangarap. Sa di kalayuan, ay napansin ni Roy ang isang lalaki na tila matanda sa kanyang paningin, dahil sa payat at luma nitong kasuotan, nakasuot ng lumang sombrero at may bitbit na basket. Unti-unti niyang nilapitan ang lalaki, at napagtanto niyang si Alan ito. Alan, simpleng tinig na lumabas sa kanyang bibig, napalingon si Alan. Roy, ngiting sagot ni Alan, Roy, ikaw nga, masayang yamakap si Alan sa kaibigan. Buti naman at nakauwi ka na, masaya ako para sa'yo pare. Sabi ni Alan, habang si Roy ay tahimik na tila hindi makapaniwala. Pare anong nangyari? Tanong ni Roy kay Alan, mahabang kwento pare ngunit ito hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. Nang umalis ka, 1 taon ang dumaan at nahinto ako sa pag-aaral, nakilala ko si Jane, ayon. Nabuntis ko siya, at kinailangan kong panagutan yon. Kinailangan kong magtrabaho para sa anak namin, ang hirap ng buhay pare. 3 na ang anak ko ngayon, ngiti ni Alan na may halong lungkot. Pangingisda pa rin ang hanap buhay ko ngayon, ito kayod ng kayod para sa pamilya. O ikaw kwentuhan mo naman ako, bukod sa tagumpay mo sa buhay, may pamilya ka na ba? Ngiting tanong ni Alan. Masayang nagkwentuhan ang dalawa sa dalampasigan na kanilang kinasanayan, gaya ng dati, saksi pa rin ang dalampasigan, sa kanilang tunay na pagkakaibigan. Lumipas ang araw, buwan, at taon, hindi man makapagtapos si Alan, sa pag-aaral na maging daan sa pag-angat sa buhay. Ay naging daan naman Roy, upang makaahon sa kahirapan si Alan na siyang tangi nilang pangarap. Ang makaahon sa hirap, tinulungan ni Roy si Alan, na magkaroon ng sariling maliit na sari-sari store, sa kanilang bayan, at si Roy naman, ay nagpatuloy na tumulong sa kanilang baryo. Na sinusuportahan naman ni Alan. Magkaiba man ang nangyari sa buhay nila Roy at Alan, ngunit iisa ang pangarap sa buhay, na gaya ng sayaw ng alon sa dagat. Wakas.